A blessed morning po sa ating lahat. Hi, good morning. Praise the Lord. Pwede bang tayo lahat ay tumayo? At bago tayo magsimula, pwede bang kamayan mo muna ang iyong kapatid sa likod, sa katabi mo, sa harapan. Sabi mo, masaya ako nandito ka ngayon. Di ba na-miss kita? Yan. Tayo dito ay ang naisin ng Diyos na tayo magkakapatid ay patuloy na nagmamahalan bilang magkakapatid sa Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. So, sa umagang ito, I don't know kung ano pong mga pinagdadaanan natin. Marahil, ang iba sa atin dito, merong mga magagandang good news sa nangyayari sa buhay nila. Tuloy-tuloy yung mga pagpapala ng Panginoon. Meron din po sa ating kalagitnaan na tumaharap sa mga iba't ibang pagsubok or challenges ng buhay. Or may ilan sa atin na okay lang, no? Tama lang. But sa kalagitnaan, kahit anong pang estado na pinagdadaanan mo ngayon, gusto ko sabihin sa iyo na lagi mo kasama ang Panginoon. Amen? Amen. God is always with you. Amen? Amen. Dapat yung may conviction. Amen? Amen. Praise God. Yan. Sandali po tayo manalangin sa Panginoon. Atin po ipagkita ang ating mga mata at tayo po let's bow our heads and let's close our eyes and let's pray. Our dear Heavenly Father, we thank you. We glorify your name. We worship you, O God. We declare goodness. We declare your kindness, Lord God. We declare your faithfulness, Lord God, in our lives, Lord God, in every individual person we see in here, Lord God. Lord, shower us, Lord God, with your presence, with your love, with your peace, oh God, today. And Lord, we open our hearts to you. We open our minds, Lord God, our ears to you, oh God. Lord, malaya-malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan. Lord, patawarin mo kami sa mga pagkakamali po namin nakukomit sa iyo. Linisin mo po ang aming mga puso at ang aming mga motibo. Hayaan mo sa umaga nito makapag-focus lamang po kami sa iyo na siyang nagligtas sa amin, na siyang bumuhay sa amin, Lord God, mula sa magulong buhay, maling desisyon sa buhay. Naririto kami ngayon, Panginoon, unti-unti, glory by glory, Panginoon, naayos at nababago ang perspektibo namin sa buhay, Panginoon. Lord, maraming po salamat. Pagpalain niyo po ang magsaservice ngayon, ang aming pastor, Tati Pastor, Panginoon, sa kanya pong mensahe ngayon. Lord God, i-open mo ang aming puso at isipan. At mas lalo ka namin mahalin sa pamamagitan ng mga awitin namin at mga salitang aming mapapakinggan ngayon. Kaya ma-enjoy namin ang moment na to with you, O God. Maraming po salamat sa kabutihan mo at sa katapatan mo sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Psalms 100 says, make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His. We are His people and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him, bless His name. For the Lord is good, His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. Kung meron kang may pagmamalaki sa kapwa mo, sa paligid mo, yun ay nakilala mo ang Panginoon. Amen? Ipagmalaki natin ang ating Diyos ay ang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari ngayong umaga. Amen? Yan ang ating gagawin ngayon sa pamamagitan ng mga awitin. We will declare His goodness, His faithfulness in our lives. Hallelujah!
the rocks cry. We all join the chorus, girl, I'm close to make a harmony. It's a song of the angels, all of the angels, all of the earth and heaven's symphony. Wonderful and beautiful and glorious and holy is merciful and powerful. Who is talking about? That's my King. We declare glory, give Him all the honor, all together worthy. Who is talking about? That's my King. There's no one before you. Yes, we will adore you. All of this for you. Who is talking about? That's my King. Jesus, you're my King. That's my King. That's my God. That's my shepherd, my protector. That's my King. That's my rock. That's my anchor, my defender. That's my King. That's my God. That's my shepherd, my protector. That's my King. That's my rock. That's my anchor, my defender. Who we talking about? That's my King.
victorious the Lord kasi siya ay ang ating victory. Amen? Amen. Ginawa tayo, hindi tayo talunan. Amen? Amen. Yung sunod nating awitin, sabi doon, never lost. Because our God never lost a battle. Amen? Amen po ba? Let's declare this song today. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus.
the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Nothing in this world
Kasi I don't know kung ano po pinagdadaanan nyo ngayon. I don't know kung para sa inyo, ano ba itong ginagawa natin. But right now, I want you to focus your eyes on Jesus. Sino ba si Jesus para sa'yo? Sino ba si Jesus para sa'yo? Si Jesus ba ay parang wala lang? No. He is the God who made you. He is the God who accepted you. Kapatid, kung titignan natin ang ating sarili, hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon. Marami tayong mga pagkukulang. We always lean on our own understanding, on our own selves. Nagdidesisyon tayo sa sarili natin. But God wants you to know na kahit na anong sitwasyon mo sa buhay, hello kapatid, nandito ba kayo? Kasama ba namin kayo? Pwede ba i-declare natin that our God never lost a battle? Dahil kapag hindi siya kalunan, hindi ka rin kalunan, kapatid. Kung nasa baba ka man ngayon, iaangat ka niya. Amen? Kasi kasama mo siya. Amen? Ate Hana, pwede bang lagay mo yung never lost? Chorus. Amen. Totoo nga po that our God will never lose a battle. Amen po. At dahil po dyan, tayo po ay tatako na sa ating po tithes and offering. Sabi po dito, tayong lahat ay tinawag na maging tagapangalaga. Sabi nga po, kahit maliit na handog ay maaaring magpalambot ng puso ni Jesus. Amen po ba? Amen. Bakit po? Kasi ang tinitignan niya ang puso po ng bawat isang nagbibigay. Ang pagiging mapagbigay ay nagdudulot ng kalayaan. Ang pagbibigay ay nagdudulot ng kalayaan. Bakit? Dahil pinapaluwag nito ang ating pagkapit sa mga material na bagay. Natututo tayong mas magtiwala at mag-focus sa kung ano ang maibibigay natin sa halip na sa kung ano ang mayroon tayo. Ang pagiging mapagbigay ay nagdadala ng biyaya. Amen po ba? Naniniwala po tayo doon? Yan. Sabi nga po sa Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Susukatin kayo ng magandang takal, siksik, liglig at umaapaw, sapagkat kung ano ang inyong ginamit na panukat sa iba ay siyang gagamitin sa inyo. Ang pagbabahagi po ng ating mga karanasan tungkol po sa ating pagbibigay at kung paano po tinugon ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Isang magandang patotoo po yun. Diba sabi nga po sa kanya po mga salita. Nagbibigay tayo dahil tayo ay pinagpala. Amen po ba? Amen. Pinagpala po tayo. Ang tunay na pagbubukas palad ay nagmumula sa pusong puno ng pasasalamat. Amen. Dapat po meron po talaga tayong heart of gratitude. Mahalaga ang pagtulong sa ating pong simbahan. Nakilalanin ang pagpapala mula sa Diyos bilang simula ng tunay na pasasalamat. So yung inyo pong pagbibigay, ito po ay nagpapahiwatig din po ng inyo pong pagpapasalamat sa Panginoon kasi you are able to give for our church. Amen po? Amen. Sabi nga po sa Santiago 1:17, ang bawat mabuti at perpektong kaloob ay mula sa itaas. Bumaba mula sa Ama ng mga ilaw sa kalangitan na hindi magbabago tulad ng anino. At ang huli po, ang pagbibigay ng ikapo ay maaaring magbukas sa pintuan ng kalangitan. Amen po? Amen. Ang pagsasakripisyo ng
ng ating mong finances para sa Panginoon ay maaaring magbukas ang pintuan ng kalangitan. Sabi nga po sa Malakias 3:10, kapag nagbibigay ka sa Diyos, hindi lang tinapay ang maaasahan mo, maaari kang maghintay ng isang masaganang handaan. Amen po? Naniniwala po ba tayo doon? Na kapag bukas palad po natin ibigay yung para sa Panginoon, hindi lang po tinapay yung ibibigay niya sa atin, yun po yung pangako niya. Kundi handaan, ibig sabihin maraming pagpapala ang pwede pong ibukas o ibigay ng Panginoon sa buhay mo ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya tayo po ay patuloy na nire-remind ng Panginoon na maging mapagbigay at maging bukas palad sa ating pong pagbibigay sa Panginoon dahil ito po ay nararapat para sa Kanya. Amen po. At dahil po dyan, kung mapapansin niyo po, sa likod po, doon po sa kakuhanan natin ng ating pong envelope na tithes and offering, meron po dyan blue at saka red na envelope. So, ito po ay ang blue po ay para sa tithes, at ang red naman po ay para sa offering. Para po ito ay ma-distinguish po namin kung ano, or makategorize po natin yung ating pong mga inibigay po sa ating pong ikabuan kaloob. Okay po? Pero tig 5 pa lang po yan. So dadagdagan po natin linggo-linggo hanggang sa mapuno po natin yung sobre na blue at red. So, ang blue po ay para sa tithes, ang offering po ay, ang red po ay para sa offering. Yan. So, sige po tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na pagtutulong sa aming Panginoon, ng kahalagahan ng pagbibigay at patuloy na puso na meron pa sa salamat para sa iyo, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy na pagpalain mo po ang bawat kaloob at handog na ibibigay po namin para sa iyo. At patuloy na naniniwala kami sa iyong mga pangako, Panginoon, na ikaw ang magpapala sa aming siksik, liglig at umaapaw. Ikaw siyang malakihan, maluwalhati sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magsitayo po tayong lahat at buksan ang ating Biblia sa Galatia 5, verse 13 to 15. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. Pwede na po kayong umupo. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Morning! Okay, salamat sa Panginoon. Talagang tayo po ay patuloy na pinupuno ni Lord, no? Wala pa tayo mga personal na i-invite. Wala pa tayo mga talagang porsigido tayo na humayo o talagang ipakilala si Lord Jesus, no? Pero pinupuno tayo. Nung kung first service kanina, puno din kanina eh. So ngayon, puno pa rin tayo. So, kaya makikita-kita tayo sa December 22. Doon lang tayo magkakaroon ng chance na magkita-kita, no? Medyo matagal-tagal. Pero kailangan natin tulisin muna eh. Dahil wala tayong lugar, no? Kung tayo ay mag-iisang service, eh baka narito na yung tao, no? Eh talagang medyo mahirap. Pero why not? At saka isa pa, sinasalang-alang ko din yung ating lugar. Dahil nakahang tayo dito eh, no? May mga pundasyon na sa ilalim. So for our safety, pinakailangan din natin maging matalino. So ngayon pong umagang ito, ang paksa po natin ay gamitin ang pagiging malaya sa tama. Yan po yung paksa natin, no? Gamitin ang pagiging malaya sa tama. Ilang beses natin pinag-usapan dito na tayo po ay pinalaya na ng ating Panginoong Jesucristo. At yung pagpapalayang iyon ay napakalaking bagay sa atin. Isipin ninyo, makasalanan tayo dahil kay Kristo, pinawalang sala tayo. Isipin po natin, tayo po ay anak ng kasinungalingan, ama ng kasinungalingan. Tayo po ay anak niya nung wala pa tayo sa Panginoon. Ngayon, anak na tayo ng buhay na Diyos na lumikha ng langit at lupa sa pamagitan ni Kristo Jesus. So, ganun po kalaki yung atin pong gratitude o utang na loob sa ginawa ng Diyos na pagpapalaya po sa atin. Malaya tayo dahil unti-unti binabago ng Diyos ang ating puso.
puso. Kaya lang, yung pagiging malaya po natin, kung hindi naman natin gagamitin sa tama o aabusuhin po natin, hindi rin po ito makakatulong at hindi rin po ito tama. Subukan po natin basahin ulit yung binasa kanina ng sabay-sabay naman. Sa Galatia, Kapitulo 5, talatang 13 hanggang 15, ito po sinasabi. Sabay-sabay po tayo. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hiling ng laman. Kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung kayo'y Kakagatan at pagsasakbayan para mga hayop, mag-ingat kayo at makakatuluyan ninyong sirain ang nasasasal. Sa maliwanag, dito pa lamang sa ating binasa, yung ating pagiging malaya, sinasabi po ng ating ni Apostol Pablo sa Iglesia sa Galatia, gamitin ninyo ang kalayaan hindi upang masunod ang hilig ng laman. O kaya, hindi upang masunod ang gusto nyo lang ibigin, porke malaya na kayo. Porke anak na kayo na minamahal ng Diyos, aabusuhin nyo naman. Lalo ang hindi dapat abusuhin eh. Kasi nga, malaya na tayo. Amin ba yun? Amen. Lalong hindi nga natin dapat gawin ang mga bagay na mali kasi nga anak na tayo na minamahal ng Diyos. Kaya sabi ng 14, ang buong katusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ito ang tama sa pagiging malaya, ibigin mo iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung kayo'y magkakagatan at magsasakmalang para mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan kayong sirain ng isa't isa. So ang punto ng vista dito, kung itong katotohanan ito ay natutunan mo na, wala pa rin ipagbabago, ibig sabihin, wala ka pa rin susundin, babalik ka pa rin sa dati mong buhay, ano pang susunod? Wala na. Meron pa ba? Meron pa bang ibang aral na pwedeng pag-aralan natin o ating aralin para sa ikatututo natin? Maliban sa naituro na sa atin ng banal na kasulatan. Wala na. Diba? Meron pa ba? Wala na naman talaga. Kung itong aral dito sa banal na kasulatan ay hindi pa nasunod ng ating kalooban, ng ating puso, wala na. Hindi na natin alam kung saan tayo pupunta. Salamat na lamang at sa ating pong pagiging makasalanan at sa ating pong pagkakaalipin mula sa kasalanan, merong natutunan tayo mula sa banal na kasulatan na nagpalaya sa atin. At ito ay ang Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng kanyang anak na si Jesus. Amen? Na siyang natutunan natin na naging dahilan kung bakit tayo naging malaya. Kaya po, ikaw po may kapangyarihan. Sabi po dito, maling-mali ang pang-aabuso ng kapangyarihan. Hindi porque may kapangyarihan ka, malaya ka kung anong gusto mong gawin. Sa katotohanan, kung may kapangyarihan ka, hindi tama na ikaw ay mang-abuso. Tama ba? O. Pangalawa, maling-mali din ang paghabak at pagnurak ng pagkatao ng isang tao. Diba? Kaya dito po sa iglesia, wala tayong judgment, wala tayong hatulan. Kasi pare-pareho na naman tayo makasalanan, binabago unti-unti ng Diyos. Diba? Hindi natin kultura ang humatol. Hindi natin kultura ang ikaw ay manghusga. Hindi natin kultura ang ikaw ay mag-isip agad ng mali sa iyong kapwa. Kahit ano pa ang iyong kalagayan sa buhay, kahit ano pa ang sitwasyon mo, kahit marami ka pang mga challenges sa buhay, hindi kultura ng J.C. Howe ang humatol. Ang kultura niya ay umunawa, umibig. Tama ba yan? Magpatawad, umunawa. Pero hindi rin kultura ng iglesia ang umabuso, mag-abuso, at kumonsinti sa mga bagay na hindi naman tama. Tama? Gagabayan ka, itutuwid ka, pakulit ka pa rin, itutuwid ka pa rin, napakakulit mo pa rin, itutuwid ka pa rin, hanggang sa matutunan mong lumago at mapagbago ang buhay. Okay? Kasi yan po ang turo ng banal na kasulatan. Hindi rin kultura ito na gawin natin ito na kung ikaw ay mayaman o nakakaangat sa buhay, ay manlalakit ka ng iyong kapwa. Maling-mali ang pagmamalaki ng isang mayaman o nakakaangat sa buhay para manlait ng iyong kapwa.
No? Dito hindi natin binibilang kung sino malaki magbigay, maliit itong magbigay, malaki itong magbigay. Malaki itong magbigay, kaya love na love ni Pastor. Maliit itong magbigay, kaya hindi siya pinapansin ni Pastor. Wala po ganun dito. Lahat kayo ay pinapansin naming lahat. Tama ba? Meron ba dito hindi pinapansin? Magtaas nga ng kamay. O di ba, wala makapagtaas ng kamay. Ako lang nagtatas ng kamay kasi ako lang ang hindi nyo pinapansin. Di ba? Gusto nyo, kaya lang papansinin. So, dati Pastor, ayun yung pansin. Hindi, love na love namin kaya talaga lahat. Gusto namin lahat kayo equal ang treatment natin. Kasi yun po ang turo sa atin ng ating Panginoon. Kaya ano sabi sa 1 Corinto 10:23-24? Pagawin naman natin style. 1 Corinto 10:23-24, mga lalaki lang ang magbabasa. Okay, basa. Mayroon namang magsasabi, ngunit hindi lahat ng ito ay nakakabuti. Malaya ang gumawa ng anuman, ngunit hindi rin lahat ng ito ay nakakatulong. Huwag ang sariling kapakanan, kundi ang sa iba. Okay, tayo napakaliwanag ano, ang Panginoon Jesus. Si Apostol Pablo nagsabi sa Iglesia Corinto, malaya ka naman eh. Wala namang bawal. Kaya lang, hindi lahat ng gusto mo makakabuti at hindi lahat ng pinagpasyahan mo ay makakatulong sa iyo. Kailangan mo pa rin ang gabay ng banal na kasunod. Amen. Diba? Kaya alam nyo, pag tayo ay natuto na palaging papangatuwiranan, alam nyo yun? Yung lagi na lang itinatama ka na, may katuwiran ka pa rin. Ito na nga ang tama, sinasabi mo pa rin yung iyo sa yung katuwiran, hindi ka na maitatama. Agad hindi ka sumusuko sa sinasabi ng banal na kasulatan ng ating pinag-aaralan, hindi may tutuwid ang iyong buhay. So, gamitin ng tama ang bawat kalayaan at karapatan. So, anong mensahe sa atin? Huwag nang balikan ang bagay o sitwasyong umalipin sa iyo. Mga kababaihan naman ang magbabasa. Galatia 5:1. Basa ng kababaihan. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang kalipin pang muli. Yun ang laban eh. Nung wala pa tayo sa Panginoon, ang challenge, paano kaya ako makakalaya sa mundo ng kasalanan ito? Dumating si Kristo sa buhay mo. Pagdating ni Kristo sa buhay mo, malaya ka na. Pinatawad ka na. Anak ka na ng Diyos. Hindi ka na anak ng sanlibutan ito o ni Satanas o ng kanyang kampo. Ang challenge naman dito, paano mo lalabanan yung dati mong pinanggalingan? Yun ang challenge yan. Tama? Kasi pipilitin kang ibalik ng ibalik sa dati mong mundo. Lagi nga natin sinasabi dito, hindi naman tayo pinagbabawalan mag-church, hindi naman tayo pinagbabawalan sa anumang gawain dito. Ngunit binibisi tayo ni Satanas sa lahat ng ating oras upang hindi natin magampanan ang tungkulin dapat natin ginagawa. Yun lang naman eh. Parang napakasimple lang, ba? Napakasimple ng kanyang pamamaraan. Hindi niya tayo pagbabawalan, pero gagawin niya tayong abala sa maraming bagay. Handa, unti-unti mo makalimutan kung basa ng Biblia, unti-unti mo manalangin, unti-unti mo malimutan na ikaw ay sumamba sa Panginoon. At kahit ang araw ng linggo ay ipagpapalit mo na sa mga bagay na iyong pinagkaabalahan. Okay? Kaya mga kapatid sa Panginoon, sana patuloy tayong matuto na tayo po ay malaya na, huwag na tayong paalipin pang muli. So mali po ang pagkaunawa sa tipan ng Diyos sa salita po circumcision. Itong circumcision ay gawain po ito para sa lalaki lang, hindi para sa inyong kababaihan. Noong panahon na yon, para po makipagtipan ang Diyos sa mga Hudyo, kinakailangan ikaw ay circumcised. No? At kapag hindi circumcised, ano pa lamang ng 8 buwan na bata, o sabi nga 8 araw, pagkakaintindi mo doon. Parang 8 araw. Parang 8 araw. No? Ikaw ay circumcised na, ikaw ay tipan ka na sa Diyos. At yung tipan ng Diyos sa iyo ay napakabanal sa kanila nung panahon na yun. Para mag-inilaan lang para sa mga Hudyo. At kung ikaw ay hindi Hudyo, kung hindi ka circumcised, itchapwera ka sa kaharian ng langit. Ganon nila hinawakan yung tradisyon na yun. No? Napakayabang at napakapapagmalaki nila. No? Kami ng mga circumcised, kami yung sa Diyos, kami yung sa langit, kami yung mahal ng Diyos.
Pero kayong mga hindi, sa isang tabi lang kayo, wala kayong karapatan. Okay? Pero ang katotohanan, ito ay isang sagradong pakikipagtipan sa Diyos. Yun ang nasa isip nila eh. Yun ang nasa puso nila. Ito ay isang sagradong pakikipagtipan sa Diyos. Ito ay paglalarawan ng kalinisan at kabanalan. At ito ay pag-angkin at patunay na piniling bayan sila ng Diyos. Subalit ang lahat ng ito ay walang kinalaman sa kaugnayan sa Diyos, sa kaligtasan, sa pamamagitan ni Kristo. Kasi kung may kinalaman ito, tayong mga lalaki lang ang may kaligtasan. Kayong mga babae wala. Naman. Kasi nung panahon nila, ang lalaki ang binibigyan ng pansin sa kultura nila. Ang mga babae ay nasa isang tabi lang. Kung ang mga lalaki ay merong panauhin, sila ay kakain ng sabay-sabay, ang kanilang asawa ay nasa isang tabi lang, nag-aantay lang ng sinyas kung hihingi ng tubig, kung magdadala pa ng kanin at saka ng ulam. Yun lang ang trabaho ng kababayan ng panahon na yun. Wala silang pangalan. Kahit sa record sa Biblia, ang pangalan ay puro sa kalalakihan. Walang pangalan ang kababayan. Dahil sa kostumbre ng kanilang kautusan. At yun ang ipinagmamalaki nila noong panahon ninyo. Pero alam po ba ninyo, sa kanilang pagyakap sa kulturang iyon, ang sabi dito, sabi na po sa Pablo, binabaliwala na ninyo si Kristo. Pangalawa, inihihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo. At ang pangatlo, inihihiwalay ninyo inyong sarili sa kagandahang loob ng Diyos. Galatia 5:4, mga kabataan ng babasa. Basa. Kayo ang nagsisikap na maging matuloy sa pamamagitan ng patupad sa kautusan, iniwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Diba? Parang ganito eh. Ang ating po pananaw is, every Sunday, religiously, magsisimba ako. Okay? Every activities, mag-join ako. Prayer meeting, Bible study. Tuwing magbibigay ng tithe and offering, magbibigay ako. Pero ang tanong, ikaw na sumisimba linggo-linggo, ikaw na nag-join sa activities ng church, wala kang absent. Ikaw na nagbibigay ng tithe and offering. Kumusta ikaw at saka ang Panginoong Diyos? Kung ang pag-uusapan ay kaugnayan mo sa isang isa. So, yun ang sinasabi dito. Ang sisipag nyo sa pagganap ng mga rituals, ng mga tradisyon, ng mga kautusan, pero ang layo nyo sa katotohanan sa Diyos. Yan naman talaga ang realidad eh. Di ba? Maraming nag-church, hindi naman talaga malalim sa Diyos eh. Pero ang pakaramdam nila, pag sila nakapag-church na, okay na. Pero hindi yan sinasabi ng Apostol Pablo, hindi okay yan. Kasi kinakailangan maintindihan mo yung lalim ng relasyon mo sa Diyos. Kasi the more na lumalalim ang relasyon mo sa Diyos, the more na mimithiin mo. Hindi na dahil sa sinasabi natin paglinggo may church, kundi dahil na sa pag-ibig mo at pagmamahal sa Kanya. Yun na yung dahilan kung bakit tayo narito. Kaya pag tayo sumamba sa Diyos, sambang totoo, hindi napipilitan. Tama ba? O, lahat na nagsisipaglingkod sa Diyos, totoo sa kanilang paglilingkod. Kasi hindi na sila nakabase doon sa kung ano man ang alituntunin ng simbahan ng J.C. Howe. Ang kanila pong tibay at lalim ng paglilingkod sa Panginoon, yung kanilang personal na relasyon sa Diyos, palapit ng palapit, palalim ng palalim sa Panginoon. Hanggang dumating sa punto ng buhay nilang, Panginoon, gusto ko na ikaw paglingkuran. Kaya tutuwa ako eh, ang dami na nating mga kabataan na gusto maglingkod sa Diyos. Naglabasa na yung kanilang magagaling na mga tinig. No? Kayo, kung dito sa kaligitnaan ito, meron kayong mga tinig. Meron kayong husay sa pagtugtog. Meron kayong husay sa anumang activities, meron ang church ng prayer. Mag-join kayo. Yan po ay tanda ng inyong malalim na pagmamahal sa Panginoon. Palabasin nyo, huwag nyong ipagdamot, huwag nyong sikilin ang inyong kagustuhan na maglingkod sa Panginoon. Alam nyo ba na isang araw, mamumulat na lang kayo, meron na tayong junior
Yada worship. Ang tutugtog dito, mga kabataan na natin, no? Merong magda-drums, may magki-keyboard, may magbe-bass, may gaganyan. Sila na talaga. Sila na. Papalitan na nila yung mga original. Oo. Wala na sila. Sila na talaga. At maglalakihan na silang ganyan. Alam niyo po, preparasyon yan. Kasi tayo po ay hindi paunti. Amen? Tayo po ay parami. At habang dumadami ang service natin dahil maliit itong ating lugar, kailangan po natin ng maraming mga stewards, mga mapagkakatiwalaan na naglilingkod sa Panginoon. Diba ba? Hindi po simple yan. Ang dami pong mga gawain, no? Dito po sa likod natin, papagawa po natin yung kusina. Kailangan po natin ng mga stewards. Kailangan natin ng atensyon ng mga kalalakihan, mga kabataan available para magtrabaho dito sa kusina. Dito sa likod natin. Kasi madami tayong gawain dito. Bunga po ng pinagpagala natin doon sa ating acoustic concert na His Name is Jesus. Oh, diba? Ito po isang oportunidad na pwede po natin pag tayo po ay nag-anunsyo, tayo po tulong-tulong, gantong araw, sana maging available kayo. Pagkakataon na po ito, na tayo po ay makapaglingkod sa Panginoon. Wala lang tayong sapat na lugar para magkaroon tayo ng maraming teacher o guro para sa Sunday School ng mga bata. Nahihirapan ang kalooban ko kasi gusto ko mga bata humihiwalay sa ganitong activities para sila meron din pagsambang sarili nila. Pero saan tayo pupunta? Kahit sa anong gawin kong isip, kahit saan ako tumingin lugar, walang makikita lugar na pwede natin papuntahan. Kaya sa ngayon, ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. At nagkakaya din naman, ang babait na lang yung mga anak, you know? Wala naman nag-iingay sa tingin ko. Tahimik naman, wala naman takbo-takbo dito. So, ibig sabihin, kahit na ganito ang setup natin, may natututunan sila dahil na rin sa disiplina ninyo na mga magulang. Ang pangalawang mensahe po, huwag magpabulag o magpauto sa mga maling katuruan. So, isa pa ito ha, hindi po tayo nag-iisang relihiyon dito at grupo. Ang dami-dami po natin dito sa buong mundo ito. Dito lang sa Pilipinas, dito lang sa Cavite, kabi-kabila po yan. Natutuwa kami, ang lalayo ninyo. Pero bakit dito? Bakit narito kayo? Ang dami namang mga simbahan pwede niyong daanan, pero bakit narito kayo? Meron namang mas malapit sa inyo na hindi na kayo mahihirapang mamasahe, pero bakit narito kayo? Hindi po ba? Natutuwa kami na kami ay minahal ninyo. Minahal niyo si Lord, kahit malayo kayo, narito po kayo. Amen. At siguro sa inyong pananaw, nasa tamang katuruan tayo. Amin po ba? Amen. Walang mali sa tinuturo natin at pinag-aaralan mula sa Biblia. Kasi kung nakikita nyo siguro na may kamalian at mayroong direksyong lilihis sa isang bagay na magiging panganib sa inyong pamilya, palagay ko wala kayo dito. Pero dahil kayo po'y nananatili dito, marahil, sa aming pananaw lang na aking pamilya, may magandang ibinubunga yung ating pagtuturo. Amin po ba? At sana, wag naman kayong masilat, mahatak ng iba pang mga katuroang lihis na sa banal na kasulatan. O Galatia 5:7-10. Sabay-sabay na tayo. Maganda na sana ang inyong pagtakbo. Sino ang umarang sa inyong pagsunod sa katotohanan? Hindi kayo hikayatin ng ganyan ng Diyos na tumawag sa inyo. Ang sabi nga, napapaalsa ng kaunting pampalsa ang buong masa ng harina. Naniniwala ako sasang-ayon kayo sa akin sa bagay nito. Dahil sa ating kaugnayan sa Panginoon, ay natitiyak ko paparusahan ng Diyos ang sino ang nagbubulo sa isip. Kita niyo sabi, maganda na sana ang inyong pagtakbo. Okay na tayo eh. Okay na ba tayo? Yes. Okay naman tayo, di ba? Okay ang lugar, okay ang samahan, nagmamahalan tayo sa isa't isa. Wala tayong challenge na tayo nakakaproblema. So far, wala naman ako na-encounter eh. Wala nakakarating sa akin na, Pastor, may problema ko yung ganito. Wala naman nakakarating. So, ibig sabihin, okay tayong lahat. Pero mayroon sinabi sa Apostol Pablo sa Galatia, sino ang pumarang sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Oh. Bakit ka biglang lumihis? Bakit ka biglang umalis? Ano ang dahilan mo? May mali ba? May kulang ba?
Kung ang hinahanap mo isang lugar na malaki, ay hindi ka nga para dito. Kasi maliit lang yung lugar eh. Di ba? Kung ang hinahanap mo ay masyadong mga may kaya na mga kapatiran, na mga Mercedes-Benz ang mga sasakyan, hindi ka talaga para dito. Kasi simple lang ang mga sasakyan ng ating mga kapatid. Tama? Hindi ka nga talaga nakalaan dito. Kaya kung ang hinahanap mo naman ay isang gawain may katotohanan, masaya, talagang naaayon sa salita ng Diyos ang mga pinag-aaralan, china-challenge ko kayo, dumito kayo. At sinasabi ko sa inyo, hindi kayo mapapabayaan. Kaya sabi dito, hindi kayo hihikayatin ng ganyan na tumawag sa inyo. Ang Diyos, ang ating Diyos, kailanman hindi tayo hihikayatin sa mga gawaing mali at maglilihi sa atin palayo sa langit at sa katotohanan. Tama ba? Kaya sabi dito, kahit maliit lang na harina, na pampalsasari na, pwede lumaki. O ganun din, pag kayo po ay nasa labas, kahit maliit lang na panghihikayat na kayo po ay nahikayat, pwede nang lumaki at mapalayo na kayo ng mapalayo sa Panginoon. Pero ito po ang katotohanan, hindi kailanman ang Diyos ang magiging dahilan. Never na ang Diyos ang magiging dahilan para ilayo kayo. Siya pa nga ang naging dahilan para ilapit tayo sa Panginoon. Okay? Ang maliit ay nakakauwi. Totoo yan. At parurusahan ng Diyos ang nagiging dahilan ng panlililang. Sabi ng Biblia, naniniwala akong sasang-ayon kayo sa akin sa bagay na ito dahil sa ating kaugnayan sa Panginoon. At natitiyak ko, parurusahan ng Diyos ang sino mang nanggugulo sa inyo. Kakampi natin ng Diyos eh. Amen? Amen. Hindi kailanman tayo pababayaan ng Diyos. Kasi kakampi natin siya sa mga bagay na tama. Pero kailanman hindi tayo sasamahan ng Diyos sa mga bagay na mali. At hindi rin siya magiging dahilan para tayo ay mapunta sa kamalian. Amen? At ang iniisip at nasa punan ng Diyos ay ang makasama niya tayo sa buhay na walang hanggan. Mga kabataan, basa. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya nagbibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 2 Peter 3:9, basa ang kalalakihan. Basa. Ang Panginoon ay hindi na napaubaya sa kanyang pangako, dahil ang sa halip, binigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi na nais may pangako. Hindi ang lahat ay magsisi at magbigay sa kasalanan. Ang haba-haba ng pisik ng Diyos. Sobrang haba ng kanyang pasensya. Bilyon na tayo sa buong mundo. Bilyon o trillion. Ang haba-haba ng kanyang pasensya. Every seconds may ipinapanganak. Ang ratio po ng kapanganakan at kamatayan ay 10:1. 10 ipinanganak, isang mamamatay. Sa bawat segundo ang pinag-uusapan natin in every seconds. Ngayong araw na to, ngayong oras na to, ngayong seconds na to, may pinapanganak. At ngayon din oras na ito, ngayong segundo ito, may namamatay. Sa buong mundo pinag-uusapan natin every seconds. Kaya mas madali ang population ng pagdami kaysa ang pag-unti. Kasi mas marami pinapanganak kaysa doon sa namamatay. Pero ang pasensya ng Diyos sobrang haba. Inaantay niya ang lahat ng tao na hindi mapahamak, kundi huwag magkaroon ng dahilan na mapunta sa langit. Yun ang kanyang puso. No? Sabi dito, ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Paano mangyayari yun? Paano ang paglaganap ng Ebanghelyo? Hindi naman imposible. May Facebook na tayo, may online na tayo, may social media na tayo. Wala na ba idadahilan ng tao? Yan naman mga sanggol na yan, palangit naman yan Kahit anong mangyari, dumating ang pagmunaw ng mundo. Lahat ng maliliit na bata, sa langit na yan Tama ba? Yung lahat naman may mga pananagutan, mga kabataan natin na alam na nila ang kasalanan, meron naman social media
Bukas na salita ng Diyos, salita ng Diyos, salita ng Diyos, basa dito. Pag Facebook ka, ang daming salita ng Diyos, ang daming nangangaral. So pagdating ng panahon, walang taong sisisihin ng Diyos na hindi niya nakita ang salita ng Diyos, hindi niya narinig ang salita ng Diyos. Yun namang mga kasulok-sulukan na hindi pa nakikilala si Jesus, may mga misyonary naman nagpupunta. Di ba? Wala na pong imposible sa panahon ito. Pero gusto ng Diyos, ang lahat ay makakilala sa Kanya. At kasama na po tayo sa nagbunga sa Kanyang po kagustuhan na makakilala natin siya. Ang pangatlo po, huwag nang paalipin pang muli, bagos, basa ko na. Huwag gamitin ang kalayaan upang masunod ang hilig ng naman. Basa ang pangalawa, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Basa ang pangatlo, huwag maging dahilan ng pagkatalo. Mag-ingat kayo at baka tuluyan na iyong sirain ang isa't isa. Sa Galatia Kapitulo 5, talatang 13 hanggang 15, basahin ito ng kababaihan, basa. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig, sapagkat ang buong kautusan ay nauumi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung kayo'y nagkaagatan at nagsasakmalang para mga hayop, mag-ingat kayo at makatuluyan ninyong sirain ang isa't isa. Simple lang. Mag-ibigan tayo sa isa't isa. Dahil kay Kristo. Alam po nyo, pag napanatili natin ang ganitong setup at atmosphere, environment sa iglesia po ito na nagmamahalan tayo, hindi tayo nagtatalo-talo, wala tayong husgahan sa isa't isa, ibinabangon natin ang dapat ibangon, pinalalakas ang dapat palakasin, yung mga susunod na makakasama natin dito, hindi tayo iiwanan. Amin ba? May bago na namang pamilyang natin tag sa atin. Sila po ay kasama sa bautismuhan sa darating na November 7. Hindi naman sila kasi mga baguhan namin. Kaya isinama na rin po natin. Pero alam po ninyo, natutuwa tayo na meron na namang nadagdag. Sila po ay pang per service. Kaya hindi po natin nakita. So makikita-kita tayo lahat sa November 17. Okay po? So ito po ang atin pong gustong sabihin sa panghuli. Talaga bang gugustuhin mo pang muling paalipin sa kasalanan, sa kadiliman, sa kapahamakan? Nawa naman, hindi. Nawa naman, hindi tayo paaalipin muli sa kasalanan. Nawa naman, hindi tayo muling paaalipin sa kadiliman. Nawa naman, hindi tayo muling paaalipin sa kapahamakan. Papagtatagumpayin tayo ng Diyos ayon sa kagandahang loob kay Kristo. Hinigin ko po ang tulong po at gabay po ng ating mag-asawang Bel at Joel para po magkasi sa atin sa walang nauna. At ang presensya po ng Yeda Worship sa ating pong kalagitnaan. Dadako po tayo sa ating pong banal na hapunan sa pag-alaala po ng banal na hapunan. Hindi na po nagkulang ang church o ang iglesia nito para ipaalala sa inyo kung ano ang ginawa ni Jesus sa buhay natin. Hindi na po siya nagkulang na walang ibang daan, katuparan buhay, maliban sa ating Panginoong Kristo. Hindi na po siya nagkulang sa pagpapaliwanag na ang nabayubay na katawan ng ating Panginoong Kristo ang siyang naging kaligtasan po natin. Hindi na rin po siya nagkulang na ang banal na dugo ng Panginoong Kristo mula ulo hanggang paa ang siyang naging dahilan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa pagkakataon pong ito, iniutos po sa atin ni Apostol Paulo sa mga sulat sa Korinto na alalahanin lang natin ang ginawa ng Panginoon sa atin. At ito po ay sapat upang tayo po ay maging malakas, maging matatag, at lalo pang matibay ang ating relasyon sa ating Panginoon. Sobrang mahal tayo ng ating Panginoon. Mawin po tayo.
mo pinamimigay ang Sino ang mga hiligin? Meron ka bang nababati? Mundong naanap, hindi niya ipinagdaig. Nalaon sa mundo, nagdusa, tumalas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang iyong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos na ibuti mo sa isang katulad mo, masuwayin sa nais mo. Di magpansin, laki ng pagmamahal mo. Pinagkamaling ako, pinaawat sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang iyong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang iyong itinigis ng iyong anak para sa akin. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipagkanulo, Panginoong Jesus ay namampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagtira pero sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan ay nihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ay nagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinimin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin. Sapagkat ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon, sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan ng dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain at uminom sa kopa. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat nakalaya na kami mula sa pagkaalipin ng kaliliman, ng kasalanan at ng kapahamakan. Salamat po. Pinalaya niyo na kami upang gumawa ng tama, ng kalugod-lugod, upang ipakita na kami po'y tagasunod mo, Panginoon. Upang maipagmalaki sa buong sanlibutan na napakasarap ng nakay Kristo Jesus sa iyo, Panginoon. At kaila-igaya ang tunay na pagbabago ng aming buhay ay may kinalaman po sa aming kaugnayan sa iyo. Dalangin po namin na sa maliit na grupo meron po kami. Kami po ay maging instrumento din para mapalaganap ang Ebanghelyo sa iba't ibang kaparaanan.
Tulungan niyo po na ang bansang Pilipinas na kilalang Kristiyanong bansa ay tunay na maging totoo sa kanyang pangalan. Lahat ay makakilala sa iyo, aming Panginoon. Salamat po dahil kayo ang magpapatupad, magpapaayos, at magbibigay ng kalahatan ng kaayusan para po sa amin. Mula sa aming Pangulo hanggang sa lahat ng pinaka-unang namiminuno dito sa aming pong bansa. Dalangin po tunay na makakilala sa iyo ng lubusan upang tunay na maranasan namin ang pagbabago. Aming Diyos, kami hindi nasasang-ayon muli sa mali. Hindi na uli kami magpapahikayan sa mga maling turo at maling buhay. Kami po ay malaya na, binago mo na kami, magpapakalalim kami, magpapakatatag kami sa aming pananampalataya upang kami manatili may paninipinan sa kung ano man ang katotohanan. Ang JC Hub ay isang instrumento mo lang para pagtipunan namin, para kami dito mag-aral ng palakasan. At ako po instrumento rin lang. Kami po ng aming pamilya instrumento lang. Lahat na nagsisiganap at gumagalaw sa ilalim po ng Ministry of Stewards, sila po yung mga ginagamit mo para makapaglingkod sa iyo. Dalangin po marami pa po at kung maaari lahat kami ay naglilingkod sa iyo, aming Panginoon, sa anumang paraan. Panginoon, magbukas kayo ng lugar para sa mga Sunday School, maglaan kayo ng oras, maglaan kayo, Panginoon, ng mga lugar para sa kung paano pa namin pagkatatagin at pangalaguin ang mga kapatid ng Panginoon sa lugar nila. At sa Diyos na napakamapagmahal, na umibig sa amin ng gayon na lamang, na hindi pinagkait ang kanyang buktong na anak na sa Yesu Cristo ang kinilala namin kung ano tagapagligtas. Banal na Espiritu katibayan ng aming kaligtasan, ang siya raw kumatubay sa amin mula ngayon at magpakailanman. Amen, Amen, and Amen.